Kahinaan ng pinto sa harapan ng Ro-Ro vessel, pagkapatid ng lubid sa mga sasakyan at malakas na hangin. Sa mga yan, nakasentro ngayon ang investigasyon ng Marina sa paglubog ng MV Lady of Carmel sa Masbate nitong Biyernes. Saksi si Chino Gaston. Sinalubong ng malalakas na alon, ulan at hangin ang mga rescue ships na dumayo sa lugar kung saan lumubog ang MV Lady of Carmel. Kaya naman bigo pa rin silang makita ang 7 pang nawawalang sakay ng lumubog na Ro-Ro vessel. Ang tangi namang nakuha nitong weekend, mga upuan na posibleng mula sa mga bus na sakay ng barko, pinto at kisame at mga pagkain na mula sa ship store ng barko. Biguring matagpuan ng Navy divers at di na ma-detect ng sonar ng mga rescue ship ang wreckage ng barko na tinatayang nasa 1,300 talampak ang lalim. Ting taas yan ng 130-story building kaya malabo nang maiahon. Sa ngayon, binabantayan din ng mga taga BFAR at Coast Guard kung may tatagas manglangis na makakaapekto sa yamang dagat sa lugar tulad ng mga namataan naming dolphin. Tinitingnan natin, sir, kung mayroon bang possible leakage o yung oil spill. Kasi aside ng yung impact niya, sir, sa ating neighboring yung corals o yung mga bahura natin dito. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang dahilan ng paglubog matapos isantabi ang anggulong overloading. Hindi rin daw maalo ng lumubog ang barko madaling araw nitong Biyernes. Biglaan lang daw yung pangyari. So sudden parang parang ipu-ip sa dagat baga. Yung bigla kasi kung may butas yung barko, nabutasan man, sir, maglilisting mo na yan na matagal. Mag-iimbestiga na rin ang Marina at 3 ang tinututukan nilang anggulo base sa nakalap nilang testimonya. Una, mahina ang pinto sa harapang bahagi ng Ro-Ro kaya pinasok ng tubig. Pangalawa, posibleng napatid daw ang lubid sa mga sasakyan kaya nawala ang balanse. At pangatlo, ang malakas na hangin. Pero habang wala pang napapatunayan, we have to be judicious sa ating paggamit ng fleet suspension. Dahil nakasalalay din po dyan ang ang ating kalakal. We're looking at the movement of passengers, movement of people, movement of cargo. So marami pa tayong kababayan na nagdidepende sa sa rota po na ito. ayon sa isang source mula sa Coast Guard, pang maliliit na sasakyan lang dapat tulad ng kotse at mga van ang mga Ro-Ro vessel gaya ng MV Lady of Carmel. At hindi pang truck o bus tulad ng karga nito ng lumubog. Problema rin umano ang pagsigil ng mga shipping companies ng cargo batay sa haba ng mga sasakyan imbis na sa timbang. Kaya maraming truck daw ang overloaded para masulit ang biyahe dahilan upang makompromiso ang Ro-Ro. Posible raw mapigtas ang tali ng mga bus at truck at mapunta sa gilid ang bigat ng cargo dahilan upang tumagilid ito. Kung di maagapan, posible ring mapasok ng tubig ang bow gate o ang daanan ng mga sasakyan sa harapang bahagi ng barko. Meron naka-observe na trimmed by the bow daw. Ibig sabihin nakasubsub yung barko. So indication nito na posible na nangyari, lumalabas merong problema sa yung water tightness ng door, yung pinto ng Ro-Ro. Maring doon ang naging sanhi ng paglubog. Wala pa rin tugon ng operator ng MV Lady of Carmel na Medallion Transport. Mula Aroroy, Masbate, ako si Chino Gaston ng inyong saksi.